Maagang sinimulan ng Commission on Elections ngayong Miyerkules ang pagbabahay-bahay para mamigay ng Voters Information Sheet ng bawat rehistradong botante sa bansa. Tiniyak din ng komisyon na kahit nakalagay dito ang pangalan at address ng botante, hindi makukompromiso ang kanilang personal na seguridad. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Matagal nang botante ang 75 anyos na si Nanay Lolita habang 3 beses nang bumuboto ang 28-year-old na si Tricia. Pero sa kanilang karanasan sa halalan sa bansa, pag-amin nila, ngayon lang sila nakatanggap ng Voters Information Sheet. Ngayon parang mas magiging informed ako to vote at saka yung tamang proseso para bumoto. Ayaw ko na rin ng magulo, di ba? Dahil siyempre matanda na tayo, ganun ang... Pero ayon sa COMELEC, hindi lang basta papel ang mga binigay na VIS, isa itong guide. Kaya ngayong Miyerkules, nagbahay-bahay ang komisyon para mamigay nito. Ito ang itsura ng 4 na pahinang Voters Information Sheet na ipinamahagi ng COMELEC ngayong araw dito sa Pasay. Sa unahang bahagi, makikita ang pangalan at address ng bawat botante. Gayon din ang precinct number at voting center. Narito rin ang instruction sa kung paano ipapasok ang balota sa automated counting machine. Pagbukas naman sa susunod na pahina, narito ang instruction sa kung paano shade ng tama ang bawat bilog sa balota. Gayon din ang mga pangalan ng local, national at maging mga party list na kandidato para sa 2025 midterm elections. Nasa 1,667 na VIS faces o mahigit 68 milyong piraso nito ang inimprenta ng komisyon. Kapag pupunta sila sa mismong presinto sa araw ng halalan sa Mayo 12, sana po daladala nila yung Voters Information Sheet na lang na yan, na may parang kodigo nila. Payo pa ng komisyon, pirmahan ang receiving form kapag pinuntahan na ng kanilang opisyal. Ito kasi ang magsisilbing resibo na natanggap na ng registered voter sa tamang address ang kanyang VIS. Pagtitiyak naman ng komisyon, lihitimo ito at hindi malalagay sa alanganin ng personal na impormasyon ng publiko. Ang basic na naandun lang naman ay address. Wala po doon pirma ng mga botante, wala po yung other basic information. Sakali namang wala ang nakapangalang botante sa binigay na address, maaaring kaanak o authorized representative ang tumanggap. Maaari ring kasuhan ng election offense ang sino mang magpapakalat ng peking VIS na layong manglito o di kaya na may paboran ang pansariling agenda ng iba. Nakatakdang tapusin ng COMELEC ang pamamahagi ng VIS bago matapos ang buwan. Habang 2 linggo bago ang halalan, bubuksan naman ng komisyon sa publiko ang online precinct finder nito. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.